Nais mo bang malaman kung bakit ang mga trahedya ay dumadapo sa mabubuting tao? Bakit ang mga taong matuwid ay nahihirapan habang ang masasama ay tila umuunlad? At bakit tila tahimik ang Diyos sa mga panahong lubos nating kailangan Siya? Ang tanong na ito na matagal nang itinatanong ng sangkatauhan ay may mga kasagutan sa banal na kasulatan na inaakay tayo sa mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya at katuwiran. Sa tuyong lupain ng Uz, may isang lalaking nagngangalang Job. Madalas siyang banggitin bilang halimbawa ng tunay na pagsubok sa pananampalataya. Si Job ay hindi isang hari o propeta. Isa lamang siyang tapat at mabuting tao. Napakalalim ng kanyang debosyon sa Diyos, kaya't palagi niyang iniiwasan ang kasamaan. Itinuturing siyang pinakamarangal at pinakatapat na tao sa buong mundo. Bukod sa kanyang pananampalataya, si Job ay isang napakayamang lalaki. Pagmamay-ari niya ang malalawak na lupain na puno ng mga hayop at maraming utusang naglilingkod sa kanya. Siya ang pinakamayamang tao sa silangan, walang kapantay. Ngunit higit pa sa kayamanan, ang pinakaiingatan niya ay ang kanyang pamilya. 10 anak, 7 lalaki at 3 babae na laging nagdiriwang ng masaya at nagpapasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Gayunman, sa kabila ng kanyang kasaganaan, si Job ay hindi matahimik sa gabi. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon siya upang taimtim na manalangin. Nag-aalay siya ng mga handog para sa bawat isa sa kanyang mga anak, takot na baka sa kanilang mga puso ay may lihim na pagkakasala laban sa Diyos. Alam ni Job kung gaano kaselan at madaling mawala ang mga biyaya sa buhay. Kaya araw-araw siyang naghahandog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kanyang malalim na pagmamahal sa Diyos at sa kanyang pamilya. Sa mga panahong iyon, may isang nilalang sa kalangitan na nakatuon ng pansin kay Job. At ang tahimik na mundo ni Job ay malapit nang magbago. Bumuka ang kalangitan at lumantad ang isang banal na pagpupulong. Ang mga anak ng Diyos, maningning at makapangyarihan, ay nagtipon sa harap ng kanyang trono upang masdan ang kalawakan ng sangnilikha. Kasama nila ay isang nilalang na hindi kasing liwanag ng iba, si Satanas, ang pagalagalang taghamon na kailanmay hindi nagpapahinga. Sumambulat ang tinig ng makapangyarihan sa lahat. Saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, naglibot ako sa buong mundo, palakad-lakad sa ibabaw nito. Marami na siyang nasaksihan, mga imperyong sumibol at bumagsak, mga lungsod na umunlad at nasira, mga pusong nanghina at mga kaluluwang nagpadala sa tukso. Nakita niya ang pagbagsak ng mga taong dati matuwid. Ngunit may isa siyang nakita na nanatiling matatag. Kinilala ito ng Panginoon at buong pagtitiwala niyang sinabi, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang kapantay sa mundo, isang taong lubos ang integridad, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan." Ngunit agad na tumugon si Satanas, "Tapat ba si Job sa Diyos nang walang kapalit? Pinoprotektahan mo siya at pinagbubuhusan ng pagpapala. Pinalilibutan mo siya ng seguridad, ang kanyang pamilya, ang kanyang ari-arian. Lahat ng ginagawa niya ay nagtatagumpay, mga hayop niya, mga utusan niya, hindi nakatakatakang nananatili siyang tapat. Ngunit alisin mo ang lahat ng ito, ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga anak, lahat ng kanyang tinatangkilik at makikita mong isusumpakan niya ng hayagan." Dito itinakda ang pagsubok at buong tiyagang sinabi ng Panginoon, "Lahat ng nasa kanya ay nasa iyong kapangyarihan. Ngunit huwag mong kukunin ang kanyang buhay." Nanahimik ang kapulungan sa langit. Nabigyan ng pahintulot ang taghamon. Kaagad na umalis si Satanas. Ang landas ay naihanda na. Ang kapalaran ni Job ay nakatali na ngayon sa isang pagsubok na hindi pa niya kailanman naranasan. Kinabukasan, tila payapa ang lahat sa tahanan ni Job. Ang kanyang mga anak
ay masayang nagtipon para sa isang salo-salo, nagkukwentuhan at nagtatawanan habang kumakain ng tinapay at umiinom ng alak. Sa mga bukirin, abala ang mga baka, sa pag-aararo ang mga asno'y nagpapastol ng damo at ang mga utusan ay masigasig na gumagawa, tila wala nang hihigit pa sa ganitong kasaganahan. Ngunit biglang dumating ang kapahamakan. Isang utusan na mumutla sa takot ang sumugod sa bahay ni Job, hingal na hingal. Nanginginig ang boses niyang nagsabi, "Panginoon, sinalakay tayo ng mga sabeo. Dinampot nila ang iyong mga baka at mga asno at pinatay ang mga utusan. Ako lang ang nakatakas para ibalita ito sa inyo." Nanginig si Job sa lamig ng takot. Bago pa man niya lubos na maunawaan ang trahedya, isa na namang utusan ang dumating, pawis na pawis at takot na takot. "Panginoon," sigaw niya, "may apoy na bumaba mula sa langit, napakalakas. Tinupok nito ang iyong mga tupa at ang mga pastol. Wala nang natira. Ako lang ang nakaligtas para sabihin ito sa inyo." Hindi makahinga si Job. Ang apoy mula sa langit, ito ba'y parusa? Isang tanda mula sa Diyos? Bago pa man siya makapag-isip, dumating na naman ang isa pang mensahero, halos matalisod sa pagmamadali. Halos hindi na siya makapagsalita sa matinding pagkabigla. "Panginoon," aniya, "ang mga Kaldeo ay bumuo ng 3 pangkat at sumalakay. Kinamkam nila ang iyong mga kamelyo at pinatay ang lahat mong mga utusan. Ako lang ang nakatakas para ihatid ito sa inyo." Parang gumuho ang lupa sa ilalim ni Job. Sa loob lamang ng ilang saglit, nawala ang lahat ng kanyang kayamanan, ang bunga ng buong buhay niyang pagsusumikap. Ngunit may mas masakit pang balita ang darating. Dumating ang ika-4 na mensahero at sa kanyang mukha pa lamang ay mababakas na ang bigat ng trahedya. "Panginoon, ang inyong mga anak." Napakapit si Job sa kanyang upuan, bumibilis ang tibok ng puso. "Nasa bahay po sila ng inyong panganay, nagsasaya at nagkakainan." Bigla pong may malakas na hangin mula sa disyerto. Tinamaan ang bahay mula sa lahat ng panig. Bumagsak ito at silang lahat ay namatay. Ako lang po ang nakaligtas para iparating ito sa inyo. Tila tumigil ang mundo kay Job. Nilamon siya ng isang pighating mas malalim pa sa kamatayan. Sa isang iglap, nawala ang lahat, kayamanan, mga anak, ang kanyang buong mundo. Ngunit hindi siya tumangis sa galit ni sinisi ang Diyos. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo, pasan ang bigat ng kalungkutan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinunit niya ang kanyang kasuotan, isang sinaunang tanda ng pagluluksa. Pagkatapos, mahinahong kinuha ang isang kutsilyo at inahit ang kanyang ulo, hinayaang malaglag sa lupa ang kanyang buhok, isang simbolo ng matinding dalamhati at pagpapasakop. Sa pagkilala sa lubos niyang pagkawala, dumapa siya sa lupa, ibinaon ang mukha sa alabok at sumamba. Sa katahimikan na tanging tinig niya lamang ang bumabasag, buong pananalig niyang sinabi, "Hubad akong lumabas mula sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik." Dagdag pa niya, "Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang kumuha. Purihin ang ngalan ng Panginoon." Sa sandaling iyon, nasubok at napagtibay ang pananampalataya ni Job. Nahubdan siya ng lahat ng ari-arian at minamahal, ngunit sa halip na magalit o maghimagsik, lalo pa niyang niyakap ang kanyang pananampalataya. Pinili niyang sumamba, kinilalang lahat ng nasa kanya ay biyaya lamang, pansamantala at ipinagkaloob, hindi karapatang permanente. Ang ganitong pagsuko, ang matatag na pananampalataya sa gitna ng hindi masukat na pagkawala, ang siyang naging tunay na tagumpay ni Job. Sa halip na humina, lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Ang tunay na diwa ng pananampalatayang Kristiyano ay nasa matatag na tiwala sa Diyos, isang pananalig na nananatiling buhay kahit sa pinakamadilim na panahon.
Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 7, isinalaysay ang tungkol sa dalawang bahay. Ang isa ay itinayo sa matibay na bato at ang isa naman sa buhangin. Nang dumating ang unos, tanging ang bahay sa ibabaw ng bato ang nanatiling matatag. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, patuloy pa ring nagpuri si Job sa Diyos at nalampasan ang pagsubok ng dyablo dahil ang kanyang pananampalataya ay nakaugat sa pagkatao ng Diyos, hindi lang sa mga biyayang natanggap niya. Ngunit hindi pa handang sumuko ang dyablo, lumipas ang panahon at minsan pa bumukas ang kalangitan. Muling nagtipon ang hukuman ng langit at muling nagpakita ang dyablo sa gitna ng banal na kapulungan. Nang makita siya ng Diyos, nagsalita siya ng may autoridad. Saan ka galing? May tusong ngiti at mapagkunwaring paggalang. Sumagot ang dyablo, naglibot-libot ako sa mundo, palakad-lakad sa ibabaw nito. Mabuti ang pagkakatanaw ng Diyos sa kanya, batid niya ang masasamang layunin nito. Sinubukan na ng dyablo na sirain si Job, ngunit nabigo siya. Nanatiling matatag ang pinakamarangal na tao sa harap ng pagsubok. Muli tinanong ng Diyos ang tanong na muling nagpahiya sa kaaway. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Sa kabila ng lahat ng nawala sa kanya, nananatili siyang tapat. Walang katulad niya sa buong mundo. Isang taong walang kapintasan at matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Hinayaan kong subukin mo siya nang walang dahilan, ngunit nanatili siyang matatag. Tumama ito sa puso ng dyablo, isa na namang kabiguan sa kanya, ngunit hindi siya nagpadaig. Sa masamang tingin at matigas na pananalita, sumagot siya, gagawin ng tao ang lahat para iligtas ang sarili niyang buhay. Hindi natuwa ang Diyos at tumugon, handang isuko ng tao ang lahat ng ari-arian niya para sa sariling kaligtasan. Lalong lumakas ang loob ng dyablo sa akala niyang may nakita siyang kahinaan. Ngunit kung sasaktan mo ang kanyang katawan, ang kanyang laman at mga buto, tiyak na isusumpa ka niya ng harapan. Tahimik ang buong kalangitan, isa na namang mabigat na pagsubok ang inihain, ngunit hindi na tinag ang titig ng Diyos. Batid niya ang puso ni Job, nasa kamay mo siya, sabi ng Diyos. Ngunit huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Agad na pinakawalan ni Satanas ang kanyang matinding galit. Wala na siyang mawasak na ari-arian, wala na ring mga anak na maaring kunin. Ang susunod niyang puntirya ay ang mismong kalusugan ni Job. Sa loob lamang ng ilang oras, tinamaan si Job ng matinding karamdaman. Ang dati malusog at masiglang balat niya ay napuno ng masakit at nananaknak na mga sugat mula talampakan hanggang ulo. Binalot siya ng sakit na tila isang kapa ng paghihirap. Nilalagnat siya ng matindi. Ang kanyang balat ay nagbibitak-bitak at nalalaglag sa piraso habang ang hindi matigil na pangangati ay parang apoy na tumutupok sa kanyang laman. Bawat paggalaw ay may kasamang matinding kirot. Hindi na siya makatulog kundi paulit-ulit na paghihirap ang kanyang kapiling. Wala siyang nagawa kundi umupo sa gitna ng alikabok at abo, isang sirang nilalang na halos hindi na makilala. Kumuha siya ng basag na palayok at ginamit ito upang kaskasin ang kanyang balat. Bawat hagod ay masakit na parusa. Lumipas ang mga araw at ang dating iginagalang na tao ay naging anino na lamang ng kanyang sarili. Kumalat ang balita ng kanyang matinding pagdurusa. Ang dati marangal at makapangyarihang si Job ay hindi na kinikilala bilang pinakadakila sa silangan, kundi isang taong winasak ng sakit at halos abot kamay na ang kamatayan. Iniwan siya ng lahat ng dating nakakakilala sa kanya at ang kanyang tanging kasama ay ang kalungkutan at pag-iisa. Gayunman, nanatili sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Nasaksihan nito ang pagkawala ng kanilang kayamanan, ang libing ng kanilang mga anak, at ngayoy pinapanood ang kanyang asawa
na unti-unting nagiging tila, hindi na tao. Sa sobrang pighati, napuno na rin siya. Luhang lumapit siya kay Job at sa nanginginig na tinig ay sinabi, "Kaya mo pa bang panghawakan ang iyong katapatan? Isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na lang." Ito na ang sukdulang pagsubok. Dahil hindi niya mapasumpa si Job nang direkta, ginamit ng dyablo ang matinding hinanakit ng asawa ni Job. Pumikit si Job, batid ang sakit sa puso ng kanyang asawa, ngunit nanatiling matatag ang kanyang pananampalataya. Tahimik at may paninindigan siyang tumugon, "Nagsasalita ka na parang isang taong hangal. Tatanggapin ba natin ang mga pagpapala mula sa Diyos? Ngunit tatanggihan ang mga pagsubok. Hindi lang ito pagsubok ng pagkawala, ito'y pagsubok kung kakayanin ng kanyang pananampalataya ang pagkawala ng lahat, pati ng dignidad at katawan." Ngunit hindi natinag si Job. Nanatili siyang matibay sa kabila ng hindi matapos-tapos na paghihirap. Mabilis na kumalat sa buong rehiyon ang balita tungkol sa matinding dinaranas ni Job. 3 sa kanyang matatalik na kaibigan at tagapayo, sina Eliphaz, Bildad at Zophar, ay nabigla sa mga narinig. Iniwan nila ang kanilang ginagawa at nagkaisa upang dalawin si Job, umaasang maibsan ang kanyang dalamhati, makiramay sa kanyang pagdurusa at maunawaan ang lalim ng kanyang pinagdaraanan. Ngunit ang tanawing sumalubong sa kanila ay higit pa sa kanilang inaasahan. Mula sa malayo, namataan nila ang isang nilalang na nakaupo sa abo, isang taong balot ng sugat, sirang balat at walang buhay ang mga mata. Habang papalapit sila, hindi nila agad siya nakilala. Ang lalaking ito ay malayo na sa maalam, marangal at masaganang Job na dati nilang kilala. Ang taong ito ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nawasak ang kanilang mga puso sa kanilang nakita. Sa tindi ng kanilang dalamhati, napahagulgol ang 3 kaibigan ni Job. Napakalakas ng kanilang iyak na narinig ito maging ng mga utusan, mga manlalakbay at mga taong dumaraan, lahat ay napatigil. Sa sobrang lungkot, pinunit nila ang kanilang kasuotan bilang tradisyonal na pagpapakita ng kanilang dalamhati. Ngunit hindi sapat ang pagluha lamang. Nangangatog ang kanilang mga kamay habang sumalok sila ng alikabok at ibinuhos ito sa kanilang mga ulo. Isang simbolikong pakikibahagi sa paghihirap ni Job. Wala silang masambit. Ano ba ang maaari mong sabihin sa isang kaibigang dumaranas ng ganitong kalalim na sakit? Anong mga salita ang makapagpapagaan sa isang taong nawala ng lahat? Sa loob ng isang buong linggo, naupo sila sa tabi ni Job, walang imikan, ni hindi nagsalita, ni hindi rin umasa na siya ang magsasalita. Nabatid nila na may mga pighating masyadong malalim para sa salita at minsan, ang simpleng presensya ng isang kaibigan ang pinakamalalim na anyo ng pakikiramay. Akala nila'y sapat na ang katahimikan upang maging aliw. Ngunit hindi nila alam na mas matitindi pang pagsubok ang darating. Sapagkat kalaunan, ang katahimikang ito ay mapuputol. Pagkalipas ng 7 araw at gabi ng matinding katahimikan, ito'y nasira sa pinakamasakit na paraan. Nagsalita si Job, hindi upang isumpa ang Diyos o ang kanyang mga kaibigan, kundi ang araw ng kanyang kapanganakan. Sa tinig na puno ng pagkadurog at matang wala ng sigla, siya'y naglabas ng panaghoy na tila umalingaw-ngaw sa langit at lupa. Mapawi na sana ang araw ng aking pagsilang. Mabura na rin sa alaala ang sandaling ako'y ipinaglihi. Nabigla ang kanyang mga kaibigan. Hindi nila inasahang marinig ito mula kay Job. Ang Job na kanilang kilala ay tila naglaho na. Ang kanyang tinig ay punong-puno ng pasakit ng isang taong nawalan ng dahilan upang mabuhay, isang taong hindi na makita ang saysay ng kanyang pag-iral. Hindi siya naghahanap ng sagot, ni hindi siya humihingi ng hustisya. Ang tanging hangad niya ay sanay hindi na lang siya isinilang.
Ang kanyang pagdurusa ay walang humpay, ang kanyang paghihirap walang wakas. Bakit hindi na lang ako namatay nang ako'y ipinanganak? Bakit hindi na lang ako nalagutan ng hininga habang ako'y inilalabas mula sa sinapupunan? Kung ako'y namatay noon pa man, sana'y payapa na ako ngayon. Hinangad niyang mabura ang kanyang pag-iral na sana'y hindi na siya umiral kailanman. Ngunit siya'y buhay pa rin, nakakulong sa katawang sinisira ng karamdaman, sa isang buhay na tila wala ng halaga. Bakit binibigyan pa ng liwanag ang mga nagdurusa? Bakit pinahahaba pa ang buhay ng mga nawalan na ng galak? Ang kanyang pananalita ay sumasalamin sa kaluluwang durog na durog sa dusa, ngunit hindi pa rin dumarating ang kamatayan. Hindi siya inililigtas ng Diyos mula sa kanyang sakit. Bawat hikbi ay nagpapayanig sa kanyang katawan. Tumigil na siyang kumain, tumigil nang matulog, tumigil sa pag-asa. Ang kinatatakutan ko'y nangyari na. Wala na akong kapayapaan, wala na akong katiyakan, ni isang saglit ng katahimikan. Ngunit ang kapahamakan ay dumating sa akin. Tahimik na nanuod ang kanyang mga kaibigan. Ang katahimikang sumunod sa kanyang panaghoy ay parang naging mabigat na ulap sa paligid. Ngunit ito'y naputol ng magsalita si Eliphaz na taga-Teman, ang pinakamatanda sa kanilang tatlo. Hindi na niya mapigilan ang kanyang pagkabigla sa tindi ng pinagdaraanan ng kaibigan. Tinitigan niya si Job, ang taong minsan niyang tinitingala bilang tagapayo at haligi ng karunungan. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Ikaw ang nagtuturo sa marami, ikaw ang nagpapalakas sa mahihina. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, itinayo mo ang mga nadarapa, pinatatag mo ang mga nawalan ng pag-asa, at ngayon, nang ikaw na ang sinusubok, ikaw ay natitigatig. Hindi ba't ang takot mo sa Diyos ang dapat magbigay sa iyo ng lakas ng loob? Hindi ba't ang katuwiran mo ang dapat maging pag-asa mo? May halong pagtataka at bahagyang pagsaway ang kanyang tinig na para bang ipinapaalala kay Job ang mga aral na dati niyang itinuro. Isipin mo ito, Job, kailan ba nawala sa mundo ang isang tunay na inosente? Tahimik na tumango ang dalawa pang kaibigan na sang-ayon sa sinabi ni Eliphaz. Ang kanyang pangangatwiran ay tila simple at malinaw. Ang Diyos ay makatarungan. Pinarurusahan niya ang masasama. Kung dinaranas ni Job ang ganitong matinding pagdurusa, tiyak na may dahilan. Hindi tuwirang akusasyon ang mga sinabi, ngunit may bahid ng pagdududa. Tila may ipinahihiwatig na kasalanan. Nagpatuloy si Eliphaz, silang masasama ay nawawasak sa hininga ng Diyos. Nawawala sila sa silakbo ng kanyang galit. Maging ang dagundong ng pinakamatapang na leon ay humihina. Ang atungal ng mabagsik na hayop ay nawawala. Ang kanilang mga pangil ay nababasag at ang makapangyarihang leon ay namamatay sa kawalan ng makain. Sandaling tumigil si Eliphaz at biglang nagbago ang kanyang mukha. May bumalatay na anino sa kanyang anyo habang inalala niya ang isang bagay na inaakala niyang pahayag mula sa Diyos. Paano magiging mas matuwid ang tao kaysa sa Diyos? Mayroon bang sino mang mas dalisay kaysa sa lumikha? Kung ang Diyos mismo ay may nakikitang kakulangan sa kanyang mga anghel at hindi lubos na nagtitiwala sa mga ito, gaano pa kaya tayong mga mortal? Bagamat hindi tuwirang pagsaway, pinalilibutan ng mga salita ni Eliphaz si Job ng isang mahigpit na lohika. Malinaw ang ibig niyang ipahiwatig. Tiyak na may nagawang pagkakamali si Job upang danasin ang ganitong kapalaran, maaaring hindi halatang kasalanan, kundi isang uri ng kayabangan o lihim na pagkukulang. Ang dating matuwid na si Job, ngayoy nauupo sa abo, ay tila nagpapatunay. Walang sino mang tao ang tunay na walang kapintasan sa harap ng Diyos. Lumalim ang tono ni Eliphaz, may halong babala at pagdududa. Sige, humingi ka ng tulong, sabi niya. Ngunit sino ang sasagot sa iyo?
May paghamon sa kanyang tinig. Kanino ka lalapit ngayon, Job? Sa alin sa mga banal ka hihingi ng tulong? Sa oras ng matinding paghihirap, sino ang inaasahan mong sasagip sa iyo? Ipinaliwanag niyang ang pagdurusa ay hindi basta kapalaran lang, kundi may dahilan, may layunin. Ngunit dagdag niya sa mas mahinahong tinig, kung ako ang nasa kalagayan mo, Job, hahanapin ko ang Diyos. Tumingala si Eliphaz, waring humihigop ng lakas mula sa langit. Gumagawa siya ng mga kababalaghang lampas sa ating pangunawa ng di mabilang na himala. Binibigo niya ang mga tuso, nasasakote ang marurunong sa sarili nilang bitag at winawasak ang mga balak ng masasama. Nagpatuloy si Eliphaz sa tila mapagpayong tinig. Mapalad ang taong itinutuwid ng Diyos. Huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng makapangyarihan, sapagkat ang Diyos ang nasusugat, ngunit siya rin ang nagpapagaling. Siya ang nananakit, ngunit siya rin ang naghihilom. Sa 6 na sakuna, ililigtas ka niya. Sa 7, hindi ka sasaktan. Sa taggutom, ililigtas ka mula sa kamatayan. Sa digmaan, iingatan ka mula sa tabak. Ililigtas ka niya mula sa paninirang puri, at kapag dumating ang kapahamakan, matatawa ka pa. Huwag kang matakot sa mababangis na hayop, sapagkat magiging payapa sila sa iyo. Ipinulupot ni Eliphaz ang kanyang mga braso at tinitigan si Job. Hindi ito basta sarili kong opinyon, Job. Sinuri naming mabuti ito, nakita namin mismo ang mga patunay. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at mariing sinabi, makinig ka at unawain mo ito, para ito sa ikabubuti mo. Nanatili sa hangin ang kanyang mga salita, malinaw ang mensahe. Kung kikilalanin ni Job ang kanyang pagdurusa bilang disiplina mula sa Diyos, makakahanap siya ng bagong simula. Ngunit kung magpapatuloy siya sa kanyang mga panaghoy, lalo lamang niyang palalalain ang kanyang paghihirap. Tahimik na naghintay ang 2 pang kaibigan. Itinaas ni Job ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay natakpan ng alikabok at ang kanyang mga mata ay pagod at wala ng sigla. Ang kanyang paghihirap ay hindi kayang ipaliwanag ng mga simpleng salita ni maisiksik sa luhikang ibinigay ng kaibigan. Sa isang mabigat na buntong hininga at tinig na puno ng pighati, tumugon siya. Kung sana'y maipantimbang ang aking mga hinanakit at pighati, kung mailagay man ito sa timbangan, makikita ninyo na mas mabigat pa ito kaysa sa buhangin sa dagat. Kaya ako nakapagsasalita ng padalus-dalos, sapagkat napakabigat ng pasaning dala ko. Tumigil si Job sandali, pinipilit pigilan ang sakit na gumagapang sa kanyang tinig. O kung ipagkakaloob lang sana ng Diyos ang aking kahilingan, kung papayagan lang niya akong mamatay upang matapos na ang lahat ng ito. Kung tatapusin ng Diyos ang aking buhay, doon ko mararanasan ang kapayapaan, sapagkat kahit papaano, alam kong hindi ko nilabag ang kanyang mga utos. Isang nakakakilabot na hiling iyon, hindi paghilom, hindi kaginhawaan, kundi ganap na pagkalimot sa pag-iral. Ngunit nanatili ang paghihirap, hindi dumating ang kamatayan at naubos na ang kanyang pasensya. Hanggang kailan ko pa ito titiisin? Bato ba ang lakas ko? Bakal ba ang aking katawan? Wala na akong lakas, ni wala na akong siglang maalagaan ang sarili ko. Itinaas ni Job ang kanyang ulo at tumingin sa mga mata ng kanyang mga kaibigan, at sa kanyang tingin ay sumiklab ang galit. Sa oras ng pagdurusa, ang isang tao ay umaasa ng kaaliwan mula sa isang kaibigan. Anya, may bahid ng pait. Ngunit kayo'y nabigo. Nasaksihan ninyo ang aking paghihirap, pero sa halip na tumulong, tumalikod kayo sa takot. Humingi ba ako ng tulong sa inyo? Hiningi ko ba ang alinman sa inyong kayamanan? Nakiusap ba akong iligtas ninyo ako sa aking mga kaaway? Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi ang tulong o ari-arian ang hinahanap ni Job, kundi ang kanilang pakikiramay.
Pinataas niya ang kanyang tinig at sa mata niyang wala ng sigla ay namutawi ang matinding paghihirap. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa magpatuloy sa ganitong buhay. Ninais ni Eliphaz na magbigay ng aliw, ngunit lalo lang niyang pinabigat ang dinadala ni Job. Tumanggi si Job na umamin sa kasalanang hindi niya ginawa. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari, ngunit matatag pa rin ang kanyang pananampalataya. Doon na pumagitna si Bildad na taga-Shuha. Malinaw ang kanyang mensahe. Ang Diyos ay makatarungan at kung namatay ang mga anak ni Job, marahil ay dahil iyon sa sarili nilang kasalanan. Sa seryosong tinig sinabi niya, bakit ka patuloy na nagsasalita ng mga salitang walang laman na parang marahas na hangin? Kung lalapit ka sa Diyos ng may pagpapakumbaba, taos-pusong hihingi ng kanyang pabor at mamumuhay ng matuwid, tiyak nakikilos siya upang ibalik ang iyong kabutihan. Ngunit sa halip na makapagpalakas ng loob, may halong pagsisi ang sinabi ni Bildad. Bagamat maliit ang iyong simula, maaaring maging napakalaki ng iyong kinabukasan. Bumalik ka sa Diyos, alalahanin ang mga aral ng ating mga ninuno. Batid nila ang katotohanan, hindi kailaman pinababayaan ng Diyos ang matuwid at hindi niya pinapaboran ang masasama. Ang mga inosente ay hindi namamatay ng maaga. Ang masasama ay siyang sumisira sa sarili nila. Sa kautusan ng Diyos, sila'y nawawasak. Para kay Bildad, malinaw ang katuwiran. Kung namumuhay si Job ng matuwid, maliligtas siya. Ngunit kung nagpapatuloy ang kanyang pagdurusa, hindi ba't nangangahulugan itong kailangan niyang kilalanin at ituwid ang kanyang mga pagkakamali? Itinaas ni Job ang kanyang pagod na mga mata. Sa kabila ng matinding pagpupumilit ng kanyang mga kaibigan na may kasalanan siyang dapat aminin, batid niya na walang sinuman ang lubos na maipagtatanggol ang sarili sa harap ng Diyos. Tama ang ilan sa inyong mga sinabi, ngunit paano makikipagtalo ang tao sa Diyos? Hindi siya katulad natin na maaaring kausapin ng harapan. Ang Diyos ay marunong, makapangyarihan at hindi nagbabago. Siya ang lumikha ng langit sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, at ang kanyang mga gawa ay hindi masukat. Ngunit kahit gumalaw siya sa paligid ko, hindi ko siya nakikita. Ang kanyang mga kilos ay lampas sa aking pagkaunawa. Kahit pa ako'y walang kapintasan, hindi ko maipagtatanggol ang sarili ko. Ang tanging magagawa ko'y dumulog sa kanya. Ang mundo'y nasa kamay ng masasama. Ang mga hukom ay bulag. Kung hindi ang Diyos ang nagpapahintulot nito, sino pa? Pagkatapos, marahan niyang binigkas, sinumpa na ako ng Diyos. Bakit ko pa ipagpapatuloy ang laban na ito? Sa wakas, naputol ang kanyang tinig. Diyos ko, bakit mo ako tinatrato ng ganito? Ano ang nagawa ko para pagdusahan ng ganito? Ayoko na pong mabuhay. Pagod na ang kaluluwa ko sa buhay na ito. Bakit mo pa ako nilikha kung pahihirapan mo rin lang ako? Iniunat niya ang kanyang mga kamay patungong langit, umaasang may sagot, ngunit katahimikan lang ng Diyos ang kanyang natanggap. Kung ang mga salita ni Eliphaz ay parang sugat, at ang kay Bildad ay parang malupit na hampas, si Zophar naman ay parang patalim. Tumagos ito sa puso ni Job. Tiningnan siya ni Zophar na taga Naamata ng malamig at matalim. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Nagkasala si Job at pinaparusahan lang siya. Walang misteryo, walang puwang para sa paliwanag. Wala na bang titigil sa walang katapusang pagsasalita na ito? Mariing tugon ni Job. Ipipilit niyo pa rin bang kasalanan ko ang lahat? Nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. Para kay Zophar, si Job ay hindi biktima kundi isang hangal, matigas ang ulo at ayaw aminin ng pagkakamali. Kung sana'y magsalita ang Diyos at ipakita ang katotohanan, ani Zophar, lumapit na may mapanuyang ngiti at ibinulalas ang kanyang pinakamasakit na payo.
Kung totoo ngang aayusin mo ang puso mo, kung hahanapin mo ang Diyos at iiwas sa kasamaan, tiyak na maliligtas ka. Malinaw ang ibig niyang sabihin. Dapat magpakumbaba si Job, tanggapin ang katarungan ng Diyos at yakapin ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi na napigilan ni Job ang sarili. Ang kanyang tugon ay hindi lang puno ng sakit, kundi ng matinding galit. Tumindig siya, matigas ang mukha sa mga paghihirap na tiniis. Akala niyo ba kayo lang ang may karunungan ng Diyos? Hamon niya, tinitigan sila ng may matinding pagkasuklam. Kayo ba ang tinig ng makapangyarihan? Kayo lang ba ang nakakaunawa ng katotohanan? Ubus na ang pasensya ni Job, nawala na siya ng pagpipigil. Hinusgahan siya ng mga kaibigan, pinaratangan at tinuring na matigas ang ulo at makasalanan. Pero alam niya sa sarili niyang walang dahilan ang kanyang pagdurusa. Matuwid ang kanyang pamumuhay at buo pa rin ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil walang katarungan, mula sa kanyang mga kaibigan, si Job ay dumulog na mismo sa Diyos. Itinaas niya ang kanyang mukha sa langit, luha ang bumalot sa kanyang mga mata, at sa tinig na nanginginig sa damdamin ay nanalangin siya, Diyos ko, bakit mo ako tinatrato na parang kaaway? Kung may masama sa akin na hindi ko alam, ipakita mo. Kung ako'y nagkasala, ipaalam mo. Kung may sala ako, bakit hindi mo na lang patawarin at tapusin ang aking pagdurusa? Tumakas ang mga salitang iyon mula sa kanyang bibig na parang huling hininga. Hindi niya maunawaan ang dahilan ng kanyang sakit. Wala siyang makitang katarungan, pero nanatili ang kanyang pananampalataya. Bagamat wasak na, hindi siya bumitaw. Buo niyang idineklara, kahit kunin pa niya ang aking buhay, magtitiwala pa rin ako sa kanya. Bigla, ang katahimikan ng hangin ay naging malakas na unos. Mula sa bagyong iyon, dumating ang tinig ng Diyos. Sino ang nagpapalabo sa aking layunin gamit ang mga salitang walang kaalaman? Maghanda ka gaya ng isang mandirigma, tatanungin kita at kailangang sumagot ka. Si Job, na matagal nang humihiling na makausap ang Diyos, ngayoy nasa harapan na ng kanyang nakapangyayaring presensya. Saan ka noong itinatag ko ang mundo? Sabihin mo kung alam mo. Sino ang nagtakda ng sukat nito? Sigurado akong alam mo. Sino ang naglatag ng panukat sa ibabaw nito? Hirap huminga si Job. Hindi ipinaliwanag ng Diyos ang kanyang mga paghihirap. Sa halip, ipinakita niya kung gaano kaliit ang kaalaman ni Job. Sino ang nagsara sa dagat gamit ang mga tarangkahan noong ito'y lumabas na parang bagong silang? Nasabi mo na ba sa bukang liwayway kung kailan ito sisikat o ipinakita mo na ba sa liwanag ng araw ang kanyang lugar? Nanikip ang dibdib ni Job. Naunawaan niyang hindi obligadong magpaliwanag ang Diyos. Siya ang may lalang, ang buong sansinukob ay sumusunod sa kanyang utos. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Job ang isang matinding katotohanan. Ang kadakilaan ng Diyos ay lampas sa pagkaunawa ng tao. Naghahanap siya ng paliwanag, ngunit ibinigay ng Diyos ang mas malawak na pananaw. Sa harap ng kamahalan ng Diyos, nawalan ng kakayahang magsalita si Job. Muli siyang kinausap ng Diyos, makikipagtalo ka pa ba sa makapangyarihan? Hayaan ang nagtatanong sa Diyos na sumagot. Sa kalooban ni Job, naramdaman niyang bumagsak ang bigat na kanyang pasan. Wala na siyang masasabi, wala na siyang pagtutol, wala na siyang hinihingi. Nagpatuloy ang Panginoon, itatakwil mo ba ang aking katarungan para lang mapawalang sala ang sarili mo? Hahatulan mo ba ako ng mali? Dumating kay Job ang isang malamig at mapait na pagkaunawa. Iyon nga ang nagawa niya. Hinanap niya ang paliwanag sa kanyang pagdurusa. Hiningi niya ang patunay mula sa Diyos na siya'y walang kasalanan. Ngunit ngayon, natanto niyang ang katarungan ng Diyos ay hindi kailangang ipaliwanag. Pagkatapos, inilarawan ng Diyos ang kanyang mga nilikha ng mas detalyado. Ikinuwento niya ang tungkol sa Behemoth,
Isang dambuhalang nilalang na may mga butong parang bakal at kapangyarihang walang katulad. Ipinakita rin niya si Leviathan, isang nilalang sa dagat na tila humihinga ng apoy at ang mga matay kumikislap gaya ng bukang liwayway. Walang sinuman ang makakalaban o makakadaig sa kanila. Kung wala ni isa mang makakatayo laban sa mga nilikha kong ito, sino pa kaya ang makakaharap sa akin? Hindi na nakatanggi si Job. Yumuko siya ng malalim, idinikit ang mukha sa lupa, at buong pagpapakumbabang sinabi, "Nauunawaan kong kaya mong gawin ang lahat, at walang layunin mong maaaring hadlangan. Dati, narinig ko lang ang tungkol sa iyo, pero ngayon, nakita ng aking sariling mga mata." Buo ang kanyang pagsuko. Dati, nagsalita siya ng hindi ganap ang pagkaunawa. Nagtanong siya ng hindi nauunawaan ang lawak ng pagkadiyos. Hindi nagbigay ng paliwanag ang Diyos, ibinunyag niya ang kanyang presensya at sapat na iyon. Si Job, na nakaranas ng matinding pagkawala, ay tumanggap ng higit pa, hindi sa pamamagitan ng mga paliwanag sa kanyang paghihirap, kundi sa pamamagitan ng isang malalim na pagkakaharap sa kadakilaan ng Diyos. Sa sandaling iyon, buong puso siyang nagsisi habang nasa alabok at abo. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Kinausap ng Diyos ang mga kaibigan ni Job na buong panahon ay nagsalita ng mali at walang sapat na kaalaman. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang galit. "Nagalit ako sa inyo dahil hindi ninyo ako inilarawan ng tama, gaya ng ginawa ng lingkod kong si Job." Si Job, na noon ay puno ng pagdurusa at panaghoy, ay pinawalang sala ng Diyos mismo. Ang kanyang mga kaibigang nanghusga ay naharap ngayon sa panganib ng paghatol mula sa Diyos. Inutusan sila ng Diyos na maghandog ng mga alay at humingi ng kapatawaran, ngunit may idinagdag siyang kahangahangang tagubilin. "Ang lingkod kong si Job ang magdarasal para sa inyo at pakikinggan ko ang kanyang panalangin." Si Job, na minsang hinamak at hinusgahan ng mga ito, ay ngayon siyang inatasang mamagitan para sa kanila. Ipinanalangin niya ang mga taong naging dahilan ng kanyang sakit dahil sa mapanakit nilang salita. At habang ginagawa niya ito, isang himalaang naganap, binuhay muli ng Diyos ang kanyang buhay. Pinagpala siya ng 2 beses na higit kaysa sa dati. Ang mga kaibigan at kamag-anak na tumalikod sa kanya ay bumalik upang siya'y damayan at bigyan ng mga handog. Hindi lang ibinalik ang kanyang mga alagang hayop, mas lalo pa itong dumami. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ay kasunod pa. Binigyan siya ng Diyos ng 10 panibagong anak, 7 lalaki at 3 babae na kilala sa kanilang taglay na kagandahan. Ang kanilang mga pangalan ay sumisimbolo sa bagong simula at biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Si Jamaa, na nangangahulugang maningning na araw, ay sagisag ng liwanag matapos ang kadiliman. Si Kazia, nakahawig ng bango ng mga espesya, ay kumakatawan sa kalinisan at kagalakan. At si Keren Hapuk, na ang ibig sabihin ay sungay ng antimonya, ay sumasagisag sa dangal at kagandahan. Nang sumikat ang bukang liwayway sa buong lupain, ang mga bukid na dati itigang at walang buhay ay muling naging masigla at puno ng sigla. Naglakad si Job sa gitna ng kanyang pinalawak na mga kawan, kasama ang kanyang mga anak, namamangha sa kagalingang hindi niya kailanman inakalang mararanasan pa. Ngunit sa kabila ng kasaganahan, ang pinakamahalagang yaman niya ay hindi ang ari-arian, ni ang muling nabuo niyang pamilya. Ang kanyang pinakamalalim na kayamanan ay ang kanyang pananampalataya, matatag at hindi na matitinag. Nauunawaan na niya ngayon ang bagay na dati hindi niya maabot. Ang lawak ng Diyos ay lampas sa pagkaunawa ng tao. Ang katarungan at pag-ibig ng Diyos ay hindi nasusukat sa yaman o sa paghihirap dito sa mundo. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang mga plano ay ganap kahit hindi lubos maintindihan ng tao.
Hindi na mahalaga ang mga kasagutan. Sapat na ang makita ang kamahalan ng Diyos sa kanyang sariling mga mata. Ang taong dating lugmok sa pagdurusa ay ngayoy namumuhay sa isang buhay na puspos ng pagpapala. Habang lumilipas ang mga taon, nabuhay si Job ng karagdagang 140 taon, nasaksihan ang paglaki ng kanyang pamilya sa maraming salinlahi. Pumanaw siya sa katandaan, puspos ng buhay at may kapayapaan. Ang kwento ni Job ay naging isang paglalakbay mula sa matinding dalamhati tungo sa ganap na pagtubos. Hindi niya nakuha ang mga sagot na minsan niyang hinanap. Ang mga usapan sa langit, ang dahilan ng kanyang mga pagsubok, ay nanatiling hindi ibinunyag. Ngunit sa halip, tumanggap siya ng isang bagay na higit pa sa lahat, isang pakikipagtagpo sa Diyos mismo. Ipinakita ng Diyos sa kanya ang kabuuan ng sanlibutan, ang kadakilaan ng paglikha at ang maliit na lugar ng tao sa gitna nito. Sa mahalagang sandaling iyon, naunawaan ni Job. Dati, narinig niya lang ang tungkol sa Diyos, ngunit ngayon nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata at iyon ang kanyang pinakadakilang pagpapala. Ngayon, ikaw naman ang tinatanong ko, tagapanood. Kaya mo bang magtiwala sa Diyos kahit hindi mo nauunawaan ang kanyang mga plano? Ibahagi ang iyong mga saloobin at karanasan ng pananampalataya sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood ng aming video. Kung nakuha mo ang inspirasyon mula sa mensaheng ito, paki-like at i-share ito sa mga taong maaaring mangailangan nito. Pagpapala sa iyo at sa iyong mahal sa buhay. Amen.